Kim Chiu and Miss Janine Gutierrez abay-sabay na bumoses at tila may sinupalpal ang bawat isa. So ano nga bang nakapaloob sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, let's talk about this one. Lagi po kasing parang nababalita no, na pag po na-i-involve itong si Kim Chiu tsaka si Janine Gutierrez sa isang issue na may kinalaman kay Paolo Avellino, nagkakagulo yung mga Kim Pao fans. Aminin man natin yan o hindi, pero we cannot deny the fact na talagang si Kim ay para kay Paolo at si Paolo ay hindi po nagkaroon ng anumang relationship kay Janine, for the record. Yun po yung sinasabi ng mga fans dyan sa comment section, kasi parang sinasabi nila na kinokorek nila yung sinabi natin during those time na nagbigay tayo ng update. So, yun nga yung sinasabi nila. Pero this time, kakaiba. Kasi itong si Miss Kim Chiu at si Miss Janine Gutierrez ay tila baga bumoses at talaga namang nakisawsaw at sinupalpal no, ang ilan sa mga politiko. Hindi na lamang simpleng showbiz ang pinag-uusapan ngayon sa social media, kundi pati na rin ang mga isyong politikal at panlipunan sa bansa. Sa gitna ng mainit na balita tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa at sa mga usapin sa Senado, ilang kilalang personalidad sa industriya ng entertainment ang hindi na napigilang magbigay ng kanilang opinyon. Kabilang dito sina Janine Gutierrez at Kim Chiu na kapwa nagpahayag ng saloobin tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas. Ayon po sa ulat ng Abante Tonight, ay naging usap-usapan ang matapang na pahayag ni Janine Gutierrez laban kay Senator Bato de la Rosa matapos itong humingi ng suporta mula sa mga Pilipino kaugnay ng kinaharap nitong usapin sa International Criminal Court or ICC. Samantalang ayon po sa ulat ng Bandera Inquirer, nagpahayag din si Kim Chiu ng pagkabahala sa mga nangyayaring kaguluhan sa Senado at sa lumalalang tensyon sa politika ng bansa. Nag-ugat ang lahat matapos kumalat online ang panawagan umano ni Senator Bato de la Rosa na suportahan siya sa sambayan ng Pilipino habang hinaharap niya ang issue ng ICC kaugnay ng war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dahil dito ay hindi po napigilan at tumaas ang kilay ni Janine Gutierrez nang maglabas ng kanyang saloobin sa kanyang social media account sa kanyang post na tila pinapunto niya na hindi dapat makalimutan ang mga pamilyang naapektuhan umano ng madugong kampanya kontra droga noon. Marami ang nagulat dahil bihira lamang magsalita si Janine tungkol sa sensitibong usaping politikal na kilala siya bilang isang pribadong artista na mas nakatuon sa trabaho at pamilya. Kaya naman, nang magsalita siya, mabilis itong nag-viral at naging sentro ng discussion online. May mga netizen na pumuri sa kanyang katapangan. Para sa kanila, mahalagang may mga personalidad na handang magsalita para sa ordinaryong Pilipino, ngunit mayroon din mga bumatikos at nagsabing dapat umiwas na lamang ang maartista sa politika. Sa Reddit at iba pang social media platform, makikita ang hati-hating reaksyon ng publiko. May mga sumang-ayon kay Janine at nagsabing dapat lamang na managot ang mga opisyal kung may aligasyon laban sa kanila. Ngunit mayroon ding nagtanggol kay Bato de la Rosa at sinabing marahil ring Pilipino ang sumuporta noon sa kampanya kontra droga dahil sa pagnanais ng pababa ang kriminalidad. So dahil po dito ay hindi rin naiwasan ni Kim Chiu no, na maglabas at bumoses patungkol sa isyong ito. Sabi niya, nagtanong po siya anong nangyayari sa Pilipinas. Kung si Janine ay diretsahang nagpaayag ng saloobin tungkol sa usapin ng ICC, si Kim Chiu naman ay tila nagpahayag ng pagkalito at pagkadismaya sa nangyayari sa bansa. Sa ulat ng Bandera, sinabi ni Kim sa kanyang social media post ang tanong na anong nangyayari sa Pilipinas kasabay ng kanyang reaksyon sa
sa mga nangyayari sa Senado at sa mga maliliit or maiinit na balitang politikal ngayon. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging vocal si Kim sa kanyang opinyon tungkol sa mga isyu ng bayan. Matatandaan dati na rin siyang naging sentro ng kontrobersya matapos ma-misinterpret ng ilan ang kanyang mga pahayag sa telebisyon tungkol sa gobyerno at sa kalayaan. Pero sa pagkakataong ito, marami ang nakarelate sa kanyang nararamdaman. Sa dami ng isyong kinaharap ng bansa mula sa politika, ekonomiya, pagtaas ang presyo ng bilihin hanggang sa bangayan sa Senado, maraming Pilipino ang tila napapaisip na rin kung saan patungo ang bansa. May mga artista rin na may karapatang bang magsalita. Isa ito sa laging mainit na debate sa social media. Kapag ang artista nagsalita tungkol sa politika, agad namang may dalawang kampo, sumusuporta at bumabatikos. May mga nagsasabing dapat ay tahimik lamang ang mga artista dahil hindi naman sila eksperto sa politika. Ngunit para sa iba, bilang mamamayan ng Pilipinas, may karapatan din silang magpahayag ng kanilang opinyon. Sa totoo lang, hindi naman talaga mawawala ang impluensya ng mga artista sa Pilipinas dahil milyon-milyon ang kanilang followers. Natural na may epekto ang kanilang mga salita sa publiko. Kaya naman bawat opinyon nila ay agad na pinag-uusapan. Ngunit may kaakibat din itong panganib. Kapag nagsalita sila, maaari silang mawala ng fans, proyekto o masangkot sa matinding bashing online. Kaya hindi biro ang pagiging vocal nila, no? Lalo na sa usaping politikal sa Pilipinas, which is very true, 'di ba? Kasi minsan kapag po nagsasalita sila, may mga supporters din kasi yung mga kandidato, yung mga politiko na yan. Kaya kapag nagsalita sila against anyone sa mga politician, binabalikan or nababack to you sila ng ilang mga supporters nito. Ngunit talagang masasabi mong may kaakibat talagang panganib yun. Pwede silang ma-cancel culture, pero talagang bumoses itong si Kim Chiu at si Janine. Parang nagkaisa sila sa pagkakataong ito. Kapansin-pansin na halos lahat ng reaksyon ngayon ay umiikot sa social media. Isang post lamang ng artista ay pwede nang maging viral sa loob ng ilang minuto. Pero kasabay nito ang toxic na discussion, imbis na maayos na palitan ng opinyon, madalas ay nauuwi sa personalan, pambabash at fake news ang usapan. Makikita ito sa mga comment section kung saan ang ilang netizen ay agad nanguhusga depende sa political side ng isang tao. Kapag hindi nila gusto ang opinion ng artista, agad nila itong kinakancel o inaaway online. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Nakakalungkot isipin na imbis na pinag-uusapan natin yung tunay na problema ng bansa, minsan mas nauuna pang awayin ang awayan na magkabilang kampo, 'di ba? So, sa kaso kasi ni Janine at Kim, makikitang maraming ordinaryong Pilipino emotionally invested sa nangyayari. Hindi lamang to simpleng chismis o showbiz kundi usaping may connection sa hustisya ng karapatang pantao at kinabukasan ng bansa. May mga netizen na nagsasabing nakakatuwang makakita ng mga artistang hindi takot magsalita. Para sa kanila, mas nagiging relatable ang celebrities kapag ipinapakita nilang may malasakit din sila sa bayan. Ngunit, mayroon din nagsasabing ginagamit lamang ng ilan ang kanilang platform upang makisawsaw sa trending issue. So ano man ang dahilan, malinaw na malakas pa rin ang impluwensya ng showbiz personality sa opinion ng publiko. So nagte-trending man ngayon si Kim Chiu at saka si Janine Gutierrez, hindi dahil kay Paolo Avellino, kung hindi dahil sa kanilang mga pinaglalaban sa politika, which is isang bagay na magandang makita, no, na si Janine at si Kim Chiu ay may pakialam sa kung ano man nagaganap sa ating bansa. Kaya naman nasa likod ng lahat ng ito, mas malalim ang pinanggagalingan ng emosyon ng mga Pilipino, 'di ba? So at habang patuloy na mainit na usapin sa politika, ay sa huli, ang makikita ng pahayag ni Janine at Kim Chiu sumasalamin lamang sa maraming Pilipino ngayon. Nalilito, nag-aalala at naghahanap ng hustisya, direksyon para sa bansa. At habang ang patuloy, no, na ang usapin sa politika, ay siguradong marami pang artista at kilalang personalidad ang posibleng magsalita sa mga susunod na araw. So yun yung ating aabangan. Malay nyo, biglang si Paolo magsalita na rin patungkol sa isyong ito. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds Channel. God bless everyone!